Grand Priest. Impossible ayon. Ano ang nangyayari? Paumanhin sa paggamit namin ng Super Dragon Balls nang wala ang pahintulot mo. Patawarin mo kami. Nagsimula ang mga pangyayari sa planetang Earth, kung saan kumalat ang tensyon sa bawat sulok, matapos malaman ng lahat na sina Goku at Vegeta ay ikinulong sa isang malayong dimensyon na tanging ang Grand Priest lamang ang makararating. Ngunit kitang-kita ang takot sa bawat mukha, lalo na nang maging misteryoso at labis na nakakabahala ang papel ng Grand Priest. Ano ang nagdala sa'yo rito, Ama? Pinili mo na bang pumanig sa Farao at hangarin ang paglipol sa mga sayan? Tama, Ama. Ang lahat ng nangyayari ay wala nang iniiwang puwang para sa pagdududa. Kailangan nating magtulungan upang makahanap ng solusyon bago pa maging huli ang lahat. Bumagsak na ang lahat ng Gods of Destruction. Huwag mong ipagkamali ito bilang pagtataksil, Vados. Ang ginagawa ko ay hindi laban sa'yo, kundi para sa kapakanan mo. May isang bagay na nagising sa loob ng pag-iral na ito, matapos ang napakahabang panahong nakalimutan na. Isang kapangyarihang walang sa iyan o kahit sinong hari ang kayang labanan. Sinusubukan ko lamang pigilan ang isang wakas na hindi mo pa naunawaan. Anong wakas, Ama? Ikinulong mo sina Goku at Vegeta at hinayaan silang mamatay. Nabuhay ako sa tabi mo sa loob ng napakahabang panahon. Alam ko ang kahulugan ng mga salita mo, pero hindi ako makapaniwala na ang sinasabi mo ngayon ay katotohanan. Kung ganoon, gusto mo ang katotohanan. Wala na akong pakialam kay Goku o sa mga saiyan. Ang inaalala ko ngayon ay ang mismong pag-iral at ang panganib na nagising matapos ang milyon-milyong taon. Ang hari na nagbalik, walang sinuman ang makakapigil sa kanya dahil sa kanyang madilim na mahika. Sumuko kayo at sundin ang mga utos ko, kung hindi ay pipilitin ko kayo. Nanginig ang lahat sa kanyang mga salita. Maging si Beerus ay biglang sumugod pasulong sa pagkabigla at sumigaw, Whis? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi natin lubos na naunawaan ang lahat ng nangyayari. Pero ang pagpapalala ng sitwasyon laban sa Grand Priest ngayon ay maaaring magpalala pa lalo nito. Kumalma ka muna at mag-isip tayo ng maayos. Huwag kang makialam dito, Beerus. Kung ganoon, hayaan mong maging saksi ang buong universo na hindi ko pahihintulutan ang paglipol sa mga inosente. Hindi natin hinaharap ang ating mga kaaway ng may takot, kundi may karunungan. Paumanhin, Whis, pero ang balanse ay walang puwang para sa emosyon. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang pag-atake. Ngunit naiwasan iyon ni Whis sa huling sandali at sumugod pasulong sa galit, nagsimula ang isang matinding sagupaan sa pagitan nila. Hinaharang ng Grand Priest ang mga atake ni Whis gamit lamang ang isang kamay at walang kahirap-hirap, habang patuloy namang lumalaban si Whis ng walang tigil hanggang sa magsimulang mabiyak ang mismong Earth sa ilalim ng napakalakas na enerhiya. Hindi natin ito makakayanan. Ang mismong planeta ay nasa bingit na ng pagguho. Mabilis na kumilos si Vados at sinimulang patatagin ang balanse ng enerhiya sa paligid ng Earth upang mabawasan ang pinsala. Naglaho ang Grand Priest mula sa harap ni Whis, saka biglang nagpakawala ng isang malakas na suntok na sumalpok kay Whis pababa sa lupa, lumikha ng napakalakas na shockwave sa buong larangan ng labanan. Kababagsak pa lamang ni Whis nang agad siyang tumayo muli at mabilis na sumigaw, Supreme Kai, ilayo mo agad ang mga saiyan. Ilipat mo silang lahat sa ibang dimensyon. Wala na tayong oras. Itinaas ng Supreme Kai ang kanyang mga kamay, nagpakawala ng enerhiya na pumalibot sa kanila at bumuo ng puting harang ng enerhiya sa paligid ng lahat, naghahanda na ilipat ang mga saiyan sa ibang dimensyon upang makaiwas sa panganib. Ngunit bigla, nabasag ang harang ng buo sa isang iglap. Ano ang nangyari? Sino ang pumigil dito? Tumingala ang lahat ng may matinding pagkabigla. At nakita nilang nakatayo ang Grand Priest sa harap nila, nakalahad ang kanyang kamay. Siya ang pumigil sa proseso. Huwag kayong mangahas na makialam sa mga bagay na lampas sa inyong pag-unawa. Wala kayong iba kundi maliliit na nilalang na nakikialam sa mga puwersang higit na lampas sa inyong kakayahan. Ang simpleng pagtatangkang baguhin ang balanse ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Pagkatapos, sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang di nakikitang pag-atake at tinamaan ang Supreme Kai, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Impossible. Napatumba niya ang Supreme Kai. Ibig sabihin tayo na ang susunod. Tapos na tayo. Kumalma ka, Krillin. Hindi siya patay. Kung namatay ang Supreme Kai, namatay na rin sana si Beerus. Magkakaugnay ang kanilang buhay. Nakatayo si Beerus sa likuran, pabulong na nagsasalita sa sarili, habang litong-lito at puno ng takot. Ano? Ano ang pakiramdam na ito? Gusto ng Grand Priest na lipulin ang mga saiyan. At si Goku ang dahilan kung bakit ako nabuhay, kahit sinunod ko ang mga utos ng Farao. Kailangan ng tulong ni Whis.
Ano ang dapat kong gawin ngayon? Beerus, sinabi ko na sa'yo na tumakbo ka. Umalis ka na ngayon din agad. Ikaw na ang huling natitirang God of Destruction. Hindi ka pwedeng manatili rito. Ngunit nanatiling nakatigil si Beerus sa pag-aalinlangan. May kung anong pumipigil sa kanya mula sa loob para kumilos. Sumingit si Vados upang tulungan si Whis at saka nagsabi, maaaring nakikita ito ni Ama bilang balanse, pero hindi tayo maaaring manahimik habang pinapatay ang mga inosente. Nagliliyab ang galit sa loob ni Whis at Vados. Kung ganoon, wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan natin itong pigilan ngayon. Sabay silang sumugod patungo sa Grand Priest at nagpakawala ng sunod-sunod na mabibilis na atake. Ngunit hinarang ng Grand Priest ang bawat atake ng walang kahirap-hirap na para bang wala itong halaga sa kanya. Nagsimulang manginig ang mismong lupa sa bigat ng napakalakas na enerhiyang pinakakawalan. Tumalon pasulong si Goten at nagpahayag, poprotektahan ko ang planetang Earth. Kayong lahat, subukan ninyong makatakas mula rito. Pagkatapos ay nagsimula siyang ituon ang kanyang enerhiya ng buong lakas, hinugot ang dalisay na kapangyarihan ng mga saiyan upang panatilihing matatag ang planeta habang patuloy itong nabibiyak. Ngunit hindi tumakbo ang iba. Sa halip, nakatingin silang lahat kay Gohan na nakapikit, sinusubukang maabot ang isang bagay. Gohan, ano ang ginagawa mo? Kailangan na nating umalis sa mapanganib na lugar na ito. Sinusubukan kong maabot ang kapangyarihan ng ama ko. Hindi ko maramdaman ang enerhiya niya. Kapangyarihan ni Goku. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Supreme Kai? Nakulong siya at unti-unting namamatay sa ibang selyadong dimensyon. Paano mo naman maabot ang kapangyarihan niya? Tumahimik ka. Alam ko ang ginagawa ko. Ang dalisay na enerhiyang ginamit ng ama ko para pagalingin ako ay nag-iwan ng bakas sa loob ng katawan ko. Maaari akong makabuo ng koneksyon sa kanya ngayon. Kailangan ko lang maramdaman ang paghinga at espiritu niya. Mabilis na sumulong si Goten at nagsabi, Gohan. Ako lang ang may ganap na dalisay na enerhiya. Kung itataas ko ang kapangyarihan ko sa pinakamataas kong anyo, baka makapagtatag tayo ng koneksyon sa kanya. Agad na nagsimulang lumakas ang kanyang katawan habang itinutulak niya ang kanyang enerhiya sa sukdulang hangganan. Umangat ang kapangyarihan niya ng napakataas, kaya biglang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa kanya sa buong paligid. Ito ang dati niyang transformasyon. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng selyadong dimensyon, biglang nagising si Goku. Naramdaman niya ang pag-alon ng enerhiya ni Goten at nagsabi, Ano? Ano ito? Sa sandaling iyon, matagumpay na nakapagtatag si Gohan ng espiritual na koneksyon sa kanyang ama at sumigaw, Dad. Naririnig mo ba ako? Sumagot si Goku, Gohan, naririnig kita. Ano ang nangyayari? Nasa matinding panganib kami. Hindi namin alam kung nasaan ka, pero gumuho na ang mundo rito. Matatag na sumagot si Goku, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makabalik, anuman ang maging kapalit. Kapit ka lang, anak ko. Dahan-dahang itinaas ni Goku ang kanyang mga kamay, at isang napakalakas na agos ng dalisay na enerhiya na ipinagkaloob sa kanya ni Yamoshi ang nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan. Sinimulan niyang ipadaloy ang enerhiyang iyon sa sarili niya at kay Vegeta. Kumalat ito sa kanilang mga katawan na parang mainit na agos, unti-unting ibinabalik ang kanilang lakas at sigla. Isa-isa, nagsimulang maglaho ang kanilang mga sugat. Humarap si Goku kay Vegeta at sinabi, Vegeta, gumising ka. Dahan-dahang nagkamalay si Vegeta. Iniangat niya ang kanyang ulo at matalim na tumitig kay Goku. Nasaan tayo, Kakarot? At ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko alam. Ang huli kong naaalala ay ang sumpang faraon na iyon. Mukhang ang Grand Priest ang nagpadala sa atin dito. Kailangan nating makahanap ng paraan palabas. Lintik, pinagkatiwalaan ko ang Grand Priest na iyon. Sinabi niyang sasanayin niya ako, pero sa simula pa lang kumikilos na siya sa ilalim ng mga utos ng Farao. Duwag. Hindi ko iniisip na ginawa iyon ng Grand Priest dahil sa masamang hangarin, pero lubos na siyang inalipin ng takot. Gaya ng nangyari kay Beerus, ang Farao na iyon ay may taglay na bagay na kayang guluhin kahit ang pinakamalalakas na nilalang. Wala kang silbi, Kakarot. Gumugol ka ng oras kasama ang pinakamatandang hari ng mga saiyan, naabot mo ang iyong maalamat na anyo, pero heto tayo, nakakulong na parang walang nangyari. Tama na, Vegeta. Hindi ito ang oras para magtalo. Mailihim sa likod ng lugar na ito at kailangan muna natin itong maunawaan sa halip na umasa lang sa lakas. Sandaling natahimik si Goku habang nag-iisip pagkatapos ay bigla niyang itinaas ang ulo. Sandali, Vegeta, ang itim na mahika. Ano? Tama, Vegeta, iyon ang lihim sa likod ng kapangyarihan ng Farao.
Sinabi mo noon na may natitira pang bakas ng mahikang iyon sa loob mo, dahil may bahagi nito na nanatili sa katawan mo bago pa man makumpleto ang proseso. At ano ang gusto mong sabihin ko? Huwag mo akong tanungin, Kakarot. Kahit ako ay hindi naunawaan ang mga patakaran sa paggamit nito. Pero kung totoo iyon, hindi ako papayag na manatiling nakakulong dito. Pipilitin kong pasunurin sa akin ang mahikang iyon, anuman ang maging kapalit. Agad na nagsimulang magpumigla si Vegeta laban sa kanyang mga tanikala, pero walang nangyari. Maaaring hindi lang katawan natin ang pinigilan ng Grand Priest. Baka pati ang enerhiya natin ay isinara niya. Kailangan nating basagin ang selyong ito sa iisang pagsabog ng lakas. Pero hindi naghintay si Vegeta. Ipinagpatuloy niya ang pagpuwersa na makawala, ngunit bawat pagtatangka ay nauwi sa kabiguan. Makinig ka sa akin, Vegeta. Kung hindi tayo magtutulungan, hindi tayo makakaalis dito. Magtuon ka kasama ko. Pakakawalan natin ang lakas natin sa eksaktong parehong sandali. Mukhang napipilitan akong makipagtulungan sa iyo sa pagkakataong ito, Kakarot. Gawin na natin. Ipininikit nilang dalawa ang kanilang mga mata at dahan-dahang nagsimulang magtuon ng kanilang enerhiya. Unti-unti, nagsimulang umangat ang kanilang kapangyarihan sa perpektong sabayang galaw. Patuloy itong umakyat sa napakataas na antas hanggang sa isang nakakatakot na pagsabog ng liwanag ang sumabog sa buong dimensyon. Sa isang iglap, tuluyang nabasag ang mga tanikala. Naabot niya ang dalisay na anyong Ozaru. Sa planetang Earth, patuloy pa rin ang labanan sa sukdulan. Lalong bumibilis ang mga pag-atake at tila hindi na makontrol. Ginagawa ni Goten ang lahat upang panatilihing matatag ang Earth at pigilan itong tuluyang gumuho, habang si Gohan ay patuloy na sinusubaybayan ang enerhiya ng kanyang ama, sinusubukang tiyakin na ligtas ito sa gitna ng patuloy na pagkawasak. Binutas ng Grand Priest ang bawat depensa sa isang mapanirang atake, dahilan upang bumulusok sina Whis at Vados pabagsak sa lupa. Mukhang lubhang napinsala ang kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, sa loob ng Xeno Palace, ang farao na nagkukunwaring si Goku ay pinagmamasdan ang eksena na may kalmadong ngiti, habang si Xeno ay nanonood ng may pagkamausisa. Ano ito? Hindi mo ba sinabi na may paligsahan sa pagitan ng mga sayan? Bakit nakikipaglaban ang Grand Priest sa planetang Earth? Ah, Xeno. Ang totoo, nagsimula na ang paligsahan. Pero napagdesisyonan kong gawing mas kapanapanabik sa pamamagitan ng pagsama pati ang Grand Priest sa laro, hindi ba mas maganda iyon? Nagbago ka na, Goku. Hindi niya napagtanto na ang nakatayo sa tabi niya ay hindi ang tunay na Goku, kundi ang farao mismo, tahimik na hinahabi ang kanyang plano at iniiwan ang lahat na nakakulong sa isang larong lampas sa kanilang pag-unawa. Sa selyadong dimensyon, sinabi ni Vegeta, lintik. Walang labasan o daanan ang lugar na ito. Paano tayo naipit dito ng gagong iyon? Vegeta, kailangan nating maunawaan ang likas na katangian ng dimensyong ito. Kung gusto nating makaalis, kailangan nating magtulungan. Ngunit hindi sumagot si Vegeta. Biglang napansin ni Goku na hawak ni Vegeta ang kanyang ulo, tila nakararanas ng matinding sakit, na para bang may naririnig siyang hindi marinig ng iba. Vegeta, ano ang nangyayari sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Vegeta. Sa halip, nagsimula siyang sumigaw sa hindi matiis na sakit habang ang kanyang enerhiya ay mabilis na tumataas sa isang hindi likas na paraan. Sinubukan ni Goku na lapitan siya at pakalmahin, pero biglang humarap si Vegeta at nagpakawala ng isang marahas na suntok na nagpalipad kay Goku pabagsak sa lupa. Iniangat ni Goku ang kanyang ulo, nagulat. Vegeta, ano ang ginagawa mo? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Patuloy siyang sumisigaw habang ang kanyang kapangyarihan ay umaakyat sa napakataas na antas hanggang sa tuluyang naging malinaw ang katotohanan. Hindi na si Vegeta ang dati. Naging madilim at misteryoso ang kanyang anyo na para bang nagbago siya tungo sa ibang nilalang. Wow, Vegeta, nagawa mo nga ba talaga? Saan mo itinago ang lahat ng kapangyarihang iyon? Ngunit hindi sumagot si Vegeta. Tinitigan lang niya ang kanyang mga kamay pagkatapos ang sarili niyang katawan na para bang hindi na niya ito nakikilala. Nagbabago ang kanyang ekspresyon sa pagitan ng kamalayan at pagkalito, na para bang may ibang bagay na nagising sa loob niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo patungo kay Goku. At mumiti siya ng nakakakilabot bago bigla na lang humalakhak ng walang babala. Vegeta, ayos ka lang ba? Huwag mong sabihing may kumontrol na sa isip mo. Ngunit patuloy lang sa pagtawa si Vegeta, pagkatapos ay nagsalita sa isang madilim at hindi pamilyar na tono. Ito na pala iyon. Ang pagtulak sa kapangyarihan hanggang sa sukdulang anyo ang susi para ma-activate ang tunay na mahika. Inaasahan ko na ito at ngayon maghanda ka na sa wakas. Dahan-dahang nagsimulang maglakad si Vegeta pasulong.
Bawat hakbang niya ay tila pinipiga ang mismong espasyo, habang sinusubukan ni Goku na unawain ang nangyayari. Vegeta, tumigil ka. Ano ang binabalak mo? Magkakampi tayo. Kailangan nating magtuon sa layunin natin. Ngunit hindi sumagot si Vegeta. Nagpatuloy siya hanggang sa tumayo mismo sa harap ni Goku. Ang kanyang madilim na aura ay tumataas sa nakakatakot na paraan. Ang koponan, wala na iyong halaga ngayon. Ang mahalaga ay may naabot akong bagay na kailangan kong subukan sa'yo.